Sana, tumiinom ka ng alak habang umigit ka ng sigarilyo. Doon nilulustay mo ang mga perang pinapadala ko rito. Sana naisip mo rin kung ilang pagkain ang tinis kong hindi kainin, makapagpadala lang ng malaking pera dito! Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ay, sorry, Aling Marjorie. Si Julia na ba ito? Ay, akala ko si Claudine. Honest mistake, pasensya na. Ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay kilala sa pagiging dinamiko, mapanghamon at puno ng makukulay na personalidad na nag-iwan ng marka sa puso ng mga manonood. Isa sa mga personalidad na naging bahagi ng mundong ito ay si Jan Lapuz, isang komedyante at artista na nakilala dahil sa kanyang kakaibang estilo ng pagpapatawa, matapang na personalidad at pagiging bukas sa kanyang identidad. Gayunpaman, sa likod ng kanyang makulay na imahe isang kwento ng pakikibaka, pagsusumikap at patuloy na pagbabago. Si Jan Lapuz ay isinilang at lumaki sa Pilipinas sa isang kapaligirang hindi marangya ngunit puno ng karanasan na humubog sa kanyang pagkatao. Bata pa lamang siya ay likas na sa kanyang pagiging palabiro at malikhain, mga katangiang naging pundasyon ng kanyang hinaharap sa industriya ng komedya. Sa murang edad, napansin ng kanyang mga pamilya at ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kakayahang magpatawa at magpahayag ng emosyon sa paraang natatangi. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang paglaki lalo na't kinailangan niyang harapin ang mga hamon ng pagiging iba sa mata ng lipunan, partikular na sa aspeto ng kanyang sexualidad. Ang kanyang pagiging miyembro ng LGBTQ+ community ay isang mahalagang bahagi ng kanyang identidad. Sa panahong hindi pa ganoon kalawak ang pagtanggap ng ganitong identidad, kinailangan niyang magpakatatag at matutong tanggapin ang sarili sa kabila ng mga panghusga. Ang kanyang karanasan bilang isang individual na lumalaban para sa pagtanggap ay nagbigay sa kanya ng lalim bilang isang performer dahil ang kanyang mga biro at kwento ay kadalasang hinango mula sa kanyang tunay na karanasan. Bago siya tuluyang makilala sa telebisyon, si Jan Lapuz ay nagsimula bilang isang stand-up comedian sa mga comedy bar. Ang yugtong ito ng kanyang buhay ay napakahalaga dahil dito niya nahasa ang kanyang talento at natutunan ng sining ng pakikipag-ugnayan sa audience. Sa mundo ng stand-up comedy, hindi sapat ang pagiging nakakatawa, kinakailangan din ang timing, wit at kakayahang mag-adjust sa reaksyon ng mga manonood. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at sipag, unti-unti siyang nakilala sa larangan na ito. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay bunga ng kanyang patuloy na pagsusumikap at determinasyon. Nang unang bahagi ng dekada 2000, nagsimula siyang magkaroon ng oportunidad na lumabas sa telebisyon. Ang kanyang mga unang appearances ay nagsilbing stepping stone upang mas makilala siya ng mas malawak na audience. Sa kalaunan, naging regular siyang bahagi ng iba't ibang palabas, partikular sa mga comedy at variety shows. Ang kanyang natatanging personalidad at kakayahang magpatawa ay agad na nagustuhan ng mga manonood. Habang lumalawak ang kanyang karera, nagkaroon siya ng pagkakataon na sumubok ng iba't ibang uri ng proyekto. Hindi lamang siya nakilala bilang komedyante kundi bilang isang artista na may kakayahang gumanap sa iba't ibang papel. Ang kanyang versatility ay naging isa sa kanyang pinakamalaking asset sa industriya. Sa panahong ito, masasabi na nasa rurok ng kanyang kasikatan si Jan Lapuz. Siya ay naging isa sa mga kilalang mukha sa telebisyon. Gayunpaman, hindi maiwasan na sa gitna ng kasikatan ay subulpot ang mga kontrobersiya. Bilang isang personalidad na prangka at walang takot magsalita, si Jan Lapuz ay madalas nasasangkot sa iba't ibang issue, lalo na sa social media. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang mga kontrobersiya ay ang kanyang pagiging outspoken sa mga isyong panlipunan at showbiz. May mga pagkakataon na ang kanyang mga pahayag ay tinuturing na matapang at direkta, ngunit para sa iba ay nagiging kontrobersyal at nakakasakit. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon siya ng palitan ng opinyon sa ibang personalidad at netizens. Ang mga ganitong insidente ay madalas na lumalaki dahil sa mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media. May mga pagkakataon na ang kanyang mga biro ay hindi naiintindihan sa konteksto na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Bukod dito, may mga pagkakataon din na siya ay nasangkot sa mga isyong may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Ang pagiging isang public figure ay nangangahulugan na ang bawat aspeto ng kanyang buhay ay maaaring masuri at pag-usapan ng publiko. Ang pressure na dulot nito ay hindi madali at may mga pagkakataon na ito ay nakakaapekto sa kanyang emosyonal at mental na kalagayan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ipinakita na Jan Lapuz ang kanyang katatagan at kakayahang bumangon. Isa sa mga malalim na aspeto ng kanyang kontrobersiya ay ang kanyang pakikibaka sa pagitan ng pagiging totoo sa sarili at ang inaasahan ng publiko. Bilang isang entertainer,
May pressure na maging palaging nakakatawa at kaaya-aya, ngunit bilang isang tao, mayroon din siyang sariling emosyon at opinyon. Ang balanse sa pagitan ng dalawang ito ay hindi madaling makakamit at ito ay naging isa sa mga dahilan ng kanyang mga kontrobersiya. May mga pagkakataon din na siya ay humingi ng paumanhin sa publiko na nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-reflect at matuto mula sa kanyang mga karanasan. Ang ganitong pag-uugali mahalaga sa isang industriya kung saan ang imahe at reputasyon ay may malaking papel. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang, marunong din siyang kilalanin ang kanyang pagkakamali at gumawa ng paraan upang maitama ito. Sa paglipas ng panahon, napansin ng marami na tila nabawasan ng kanyang presensya sa mainstream media. Maraming nagtanong kung bakit siya ay tila nawala at kung ano na ang kanyang mga ginagawa sa kasalukuyan. Ang sagot dito ay hindi simpleng pagkawala kundi isang sadyang pagbabago ng direksyon sa kanyang buhay at karera. Noong 2025, naging mainit na usapin sa X ang selection process ng screenwriting workshop ng pambansang alagad ng sining na si Ricky Lee. Ang workshop na ito ay kilala bilang isang prestiyosong programa na nagbibigay ng libreng pagsasanay sa mga nagnanais maging mahusay na manunulat ng script. Dahil dito, libo-libong aplikante ang sumusubok, makapasok taon-taon, ngunit limitado lamang ang natatanggap. Nagsimula ang kontrobersiya ng mailang netizens kabilang ang dating workshop participants na kumwestiyon sa pagiging patas at malinaw ng proseso ng pagpili. Ayon sa kanila, tila hindi sapat ang transparency at may posibilidad umano ng pagkiling. Dahil sa mga ganitong pahayag, nahati ang opinyon ng publiko. May mga sumang-ayon sa kritisismo, ngunit marami rin ang dumipensa sa kredibilidad ng workshop. Isa sa mga matapang na sumagot sa mga batikos ay ang komedyan na si John Sweet Lapuz. Ipinahayag niya ang kanyang pagkairita sa mga nagrereklamo lalo na sa mga dati na naging bahagi ng workshop. Para sa kanya, hindi makatarungan na questionin ang proseso ng hindi inuunawa ang hirap at haba ng pagpili. Ibinahagi rin niya ang kanyang sariling karanasan. Noong 2017 ay pumila siya ngunit hindi agad natanggap at noong 2018 pa siya nabigyan ng pagkakataon. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Ricky Lee na mayroong independenteng selection committee na humahawak sa pagpili ng mga kalahok. Hindi lamang siyang nagdedesisyon at pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng aplikante, anuman ang kanilang pinagmulan o karanasan. Sa kasalukuyan, si John Sweet Lapuz ay mas piniling maging pribado at mas selektibo sa kanyang mga proyekto. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas balanseng buhay. Matapos ang maraming taon sa industriya na puno ng pressure at expectation, pinili niyang bigyan ng panahon ng kanyang sarili upang magpahinga at mag-reflect. Hindi ibig sabihin nito na siya ay tuluyang tumigil sa kanyang karera. Sa halip, siya ay nag-shift sa bagong anyo ng pagpapahayag kabilang ang paggamit ng social media bilang platform. Dito, mas malaya niya na ipapahayag ang kanyang mga saloobin at ideya nang hindi gaanong napipigilan ng mga limitasyon ng tradisyonal na media. Ang kanyang mga content ay kadalasang naglalaman ng kanyang pananaw sa buhay, humor at personal na karanasan. Bukod sa pagiging aktibo sa online platforms, patuloy din siyang nag-e-explore ng iba pang aspeto ng kanyang talento. May mangulat na siya ay kasangkot sa mga proyekto sa likod ng kamera, tulad ng pagsusulat at pagbuo ng mga konsepto para sa entertainment. Ang ganitong direksyon ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na mag-evolve bilang isang creative individual. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay mas nakatuon sa personal na paglago. Mas binibigyan niya ng halaga ang kanyang mental at emotional well-being, na isang mahalagang aspeto na madalas napapabayaan sa mundo ng showbiz. Ang kanyang desisyon na umatras ng kaunti mula sa spotlight ay isang hakbang tungo sa mas malusog at balanseng pamumuhay. Sa kabila ng kanyang pagiging mas pribado, hindi nawawala ang kanyang impluensya sa industriya. Marami pa rin ang humahanga sa kanyang naging kontribusyon at sa kanyang katapangan na maging totoo sa sarili. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nais pumasok sa industriya, lalo na sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. Ang buhay ni John Lapuz ay isang masalimuot ngunit makabuluhang kwento ng pakikibaka, tagumpay at pagbabago. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan, nagawa niya makapasok sa industriya ng aliwan at magtagumpay bilang isang komedyante at artista. Hinarap niya ang mga kontrobersiya ng may tapang at ginamit ang mga ito bilang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay hindi lamang tungkol sa pagiging sikat, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili at kasiyahan sa buhay. Sa kanyang patuloy na paglalakbay, nananatili siyang inspirasyon sa marami at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay aral at pag-asa sa mga taong nangangarap na makamit ang kanilang mga layunin. Na isang scriptwriter at assistant director na si Jojo Lapuz ay iniwan kami. So hindi kayo nagpapansinan? Hindi ko siya nilalapitan, hindi kami nagpapansinan.